Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Ate Mel and sa lahat po ng mga nandito po ngayon, welcome po sa channel po natin, no? And guys, samahan po ninyo ako, no? Alam ko naman po na ang nag-click po nito is lahat po is Gemini. Happy birthday po sa inyo and mga tao po na isinilang mula noong May 21 hanggang June 25 po, no? Magbigay po ako ng kahit konting information po para sa atin, o sa lahat po ng Gemini po dyan, no? Gusto ko rin i-share po sa inyo na isa din po akong Gemini. And alam naman po siguro ninyo na masyado po akong atas po sa numerology. I believe na ang lahat po ng nangyari po sa atin is pwede po nating bigyan ng code o ilagay po siya sa code and mas madali po nating maintindihan po ang nangyari po sa atin. So kung tingnan po kasi ninyo, ang Gemini po is according po sa tarot card is ito po yung tinatawag po nating the lovers. Ito yung tinatawag po nating the twins, no? But actually ang Gemini is the third house po ng ating zodiac sign. So Abril, Mayo, Hunyo, no? So which is Aries, nauna po is Aries, and pangalawa po is Taurus, and pangatlo po ang ating Gemini. So ang Gemini po is actually is the zodiac sign air na first, no, cardinal sign po ng lahat po ng kumbaga sa akin, sa lahat po ng air sign, ang Gemini po ang pinakabata, no? So sa akin, kaya po mapapansin ninyo ang mga Gemini po is napaka-bibo, no? Kung titingnan po ninyo, no, napaka-witty po sila, and bibihira lang po talaga ang hindi hindi ka maa-attract sa isa pong Gemini, no? But kung titingnan po natin sila ng maigi, no, ang Gemini, so sa ngayon pong taon, kung ano po nangyari po sa atin, no, o sa lahat po ng Gemini ngayong taon na to, which is Gemini 2025, no. So kung halimbawa pagbabasihan po natin ang third house, which is 3, no, 3 plus 2 plus 1 plus 2 plus 5 kasi 2025, no. So makikita po ninyo dyan na ang total po niyan is 12, so equals to 3. So kung susundan po natin ang ating zodiac sign, so makikita po natin na ang mga Gemini po is maswerte po talaga sa taong ito, no. Now kung babasihan po natin sa tarot card, sa totoong nature po talaga ng Gemini, which is the lover. So alam niyo ng Gemini po is meron pong split personality, no. Minsan po may topak, minsan ang bait, minsan ang ano. Kaso nga lang po, natural na po talaga sa kanila ang napaka-charming, no. Malakas ang malakas po ang sex appeal. So, kung titingnan ninyo natin, babasihan po natin dito po sa tarot card, which is ito po ang totoong sign po natin, o sa lahat po ng Gemini dyan, which is the twins, no? So, kung makita ninyo dyan, so 6 plus 2 plus 2 plus 2 plus 5 is equals to 15. And 15, 1 plus 5 is equals to 6. And that's gonna be the total number po, o talaga pong numero po ng lahat po, no, sabihin po natin nature po ng Gemini. Ang 6 is something like, parang kumbaga sa akin, ito yung tinatawag sa tarot card na after the chaos, no, kumbaga sa akin, isinilang po ang lahat po ng Gemini, no, mula po sa kung saan masyado pong masalimuot na mga pagkakataon, no. Bibihira lang po talaga ang Gemini na hindi po nagsasuffer, or mentally talaga pong masyado po sila kasing yung bagang masyado po silang some Gemini is like masyado po silang matalino, and pag na-overthink po sila, mayroon silang tendency na pabago-bago, mayroon silang tendency po na nag-flip-flop ba, no? Yung baga kung minsan balingbing, pwede mong i-fit ang lahat po ng Gemini sa kahit na anong situation, no? Kaya po nilang i-handle yon. Kasi hindi mo mahahalata ng Gemini po yung nasasaktan. Hindi mo mahahalata ng Gemini is talunan. Hindi mo mahahalata na ang Gemini is walang pera, no? Bongga yan siya. Depende po siya sa kung anong gusto niyang ipapakita po sa mundo, o ipapakita po sa mga tao, ipapakita po sa mga kaibigan. Bibihira lang talaga ang Gemini na magsabi ng totoong nararamdaman. Ito po isa sa isang skill po sa isang Gemini na kung saan parang kumbaga sa akin, mahirap talagang arukin. At sa akin, mag-iingat ka pong sakta ng isang Gemini, kasi ang Gemini kasi is masyadong malakas po sa pag-iisip, no. So meron po siyang, as I said, every zodiac, every energy has its own downfall. Meron silang weakness, and meron din po silang tinatawag po nating strength. And sa ngayon po guys, no, sa taong ito, ang Gemini po actually is like
So, kung itotal po natin, no, 6, as that's gonna be June, and 6 plus 2 plus 3 plus 5, pero hindi naman lahat ng Gemini is ipinanganak ng June, may ipinanganak po ng Mayo. But, kung kaya nga po, binabasihan ko sila, no, sa kung saan, kung ibabase po natin sa third house po ng zodiac sign, mag-e-end po ang taon to sa mga Gemini na maswerte. So, some of us, talaga pong maswerte sila ngayong taon to, no. Sila po yung babagsakan po ng, yung tinatawag po nating, sila po yung babagsakan po ng biyaya na hindi na nila kailangan po maghanap. Kusa po siyang darating. At hindi lang po yung konting pera, malaking pera po talaga ang parating sa ibang Gemini po, which is ipinanganak po or energy po nila ngayong taong 2025 po, no. So, ngayon, konting kaalaman po, no. So, kung itotal po natin, kung pagmasdan po natin sa tarot card po, actually, ang Gemini, which is the twins po, kung makikita po ninyo, no, sana po hindi siya yung bagang parang, nagfa-flash, no, para makita po niyo maigi, no. This is the symbol of Gemini, the lovers, no. So, marami talaga sa Gemini po, yung parang laging may naririnig, yung intuition po nila malakas kasi meron po silang gabay, no. So, meron din pong kabaliktaran po ng gabay po natin, which tinatawag po natin the devil. Parehas lang po ang energy nito, which is 6 and 15 and 6. Parehas lang po talaga ang energy nila. Ang magkaiba lang po nito is like, when I see the demon, hindi naman po talaga yung demon, naposes ka ng demon or something. Most or some of us, some Gemini, no, meron pong iba sa atin is like magkakaroon po kayo ng problema this year, like magkakaroon po kayo ng addiction, pwede pong sobra kayo sa work, walang pahinga, no, is also some sort of addiction, no. Meron din pong mga Gemini po na sobra po yung paglulong sa isang bagay, pwede po sa sugal, pwede po sa scatter, sa sugal sa online, pwede din po yung kahit po yung sobrang pagmamahal is also some kind of addiction. Kasi ang devil kasi magre-represent siya ng yung kasalungat po ng tinatawag po nating pag-ibig. So, hindi naman ito yung tinatawag po natin na yung ating desire sa buhay po natin, no, kapag hindi na po siya balance or like nasusobrahan po tayo, dito po tayo magkakaroon po ng problema. Pero in general po talaga, kahit itotal ko man po itong whether gagamitin ko yung 3, which is the third house of the zodiac, o gagamitin ko po yung 6, which is the tuong symbol po natin, parehas lang po ang meaning nito. Lahat po kasi sa inyo Gemini is magiging balance po kayo. Ibig sabihin po niyan, okay lang po kung halimbawa po uminom, no, as long as alam niyo po hanggang saan ang limit niyo. Okay lang po yung masobrahan po ikaw shopping, nung lahat po ng pera ginagastos mo na, or simpleng bagay po na nabibigay po sa iyo ng hindrance na makuha mo kung ano talaga po ang gusto mong mangyari. And dito naman po sa lovers, then you will decide, no, kung ano po talaga ang gusto mong gawin. This year actually is the time for the Gemini to made up your mind kung ano po talaga ang gusto mong gawin. You have to decide kung ano ba talaga, patatali ka ba, kahit yung simpleng fear mo. Halimbawa, meron kang gustong gawin, no, this year, gusto mong magiging independent ka pagdating po sa pera. So, ang mangyari sa iyo is like, parang lagi mo siyang tingnan o lagi mong isipin kung ang ginagawa mo ba ngayon nakakatulong po doon sa goal mo. No, kasi kung magpapadala ka po talaga, kasi marami ngayon ang tinatawag, the devil is the symbol of distraction, the symbol of oppression, yung parang kung anong gusto mo hinaharangan niya. Nandiyan na po yung bibigyan ka po ng takot, halimbawa gusto mong magsimula ulit o gusto mong magsimula ng panibagong buhay, and then bakbakan ka po niya na wag na kasi ganito ganyan. Kasi ito yung symbol lang po ito ng parang nakatali ka saan? Nakatali ka ba sa bisyo mo? Nakatali ka ba sa asawa mo? Nakatali ka ba sa magulang mo? Nakatali ka ba sa takot mo na dapat po mag-umpisa ka na, kaso lang po is meron kang agam-agam sa sarili mo? This is the time na mag-decide ka kung ano po ang pwede mong gawin talaga, no? Ito yung parang lagi kong ini-explain sa inyo na hindi sa lahat ng pagkakataon po ang kahit sabihin po natin, no, na mayroon pong nagdidikta sa isip natin, no, mayroong nagdidikta sa iyo na parang sa isip mo ba wag na, o yung tinatawag natin na mga shadow mo, yung mga
nakaraan na takot mo, yung bakbak sa atin ng ating magulang, no, yung bully sa atin ng ating mga kasama, no, or you're still trying to fit in. Wala na po yan ngayon. Hindi na po yan siya sakto. Pero mostly sa ating mga Filipino na napapansin ko, lalo na sa mga kababaihan, parang hindi po talaga sila nagigising, no. Hindi sila na sa katotohanan po na you have to be free. I mean, hindi mo kailangan patali sa asawa mo kahit may asawa ka na, no? Hindi ibig sabihin na may asawa ka na, dapat po siya na lang susundin mo sa lahat ng pagkakataon. Wala na po yan ngayon. Obsolete na po yan, no? And nandyan na rin po yung pag po kayong laging yung bagang kung ano po yung sinasabi po ng magulang, then yun na lang po ang gagawin mo. Ang ating mga magulang, they will pass, no, and tayo na lang po ang maiiwan dito sa mundo. So you have really to decide this year kung ano talagang gusto mong mangyari, kung ano talaga ang gusto mong gawin this year, no. So sa mga Gemini, no, kasi alam ko talaga na some of us talaga po makakaroon po ng maraming pera, swerte po this year. Pero nasa sa iyo mag-decide ka kung ano talaga ang gusto mong gawin. And then ang swerte sa iyo talaga pong para sa iyo. No, ang sa akin, ang swerte po, hindi ako masyadong although sabi ko okay lang po magtataya po tayo ng loto, pero yung mindset mo is like kung naka-focus po talaga siya sa goal mo, mangyayari po talaga siya this year. Mag-decide ka lang po talaga kung ano po ang gusto mong gawin, and then you have to sit down, ano ba talaga ang gawin ko ngayon, and then eto po paunti-unti. Kapag ka hinihila ka po, kasi eto po kasi malakas ang hila nito, no, malakas ang hila nito na hindi mo matupad ang lahat ng mga pangarap mo o gusto mong mangyari. So you have to check your mind, you know, check mo kaagad kung bakit nagkakaroon ka po ng negative na thinking, bakit gusto mo sana, pero i-set aside mo, kasi ikaw at ikaw lang din po talaga ang nakakaalam kung ano talaga ang gusto mong mangyari. Madali lang po ang pag-manifest ng isang bagay, basta consistent ka lang po, tsaka alam mo talaga kung anong gusto mo sa buhay mo. Mas madali lang po siya, no. So sa lahat ng Gemini po, happy birthday po sa inyo, no, and magbigay po ako ng short po na reading para po sa atin, no, and gagamit na lang po ako ng Lenormand para po mas madali po siya, no. Sana po mayroon akong na-share po sa inyo guys, sa lahat po ng Gemini. Happy birthday po sa inyo. Tingnan natin ang nangyari sa inyo. Gagamit lang po ako ng Lenormand. June 21. Okay. So, kung titingnan po natin ngayon, no, sa inyo guys, no, sa lahat po ng Gemini. So, ang pinaka-sentro po ngayon is itong mga balibalita ba, yung mga chismis, no, na kumbaga sa akin, ito yung pinaka-presente mo, yung mga chismis na yung babae po na talaga pong ang ano niya ba, ang ikaw ba to Gemini, na parang nakikinig ka po sa mga sabi-sabi ng iba. Ito po yung sa'yo, hadlang sa kung ano gusto mong mangyari. Ang letter is a symbol of a news. Kumbaga sa akin, may mga text ka, or nag-i-stalk ka, pwede din po, or meron ka pong gustong mangyari, kaso lang po is talaga pong may ano ka ba, yung nakikiano ka pa sa kung ano po yung sinasabi ng iba, nakikinig ka pa sa kung ano pang sinasabi sa iba, or apektado ka sa kung ano po ang sinasabi po ng iba, no. But ang conscious mind mo, which is the head of your card, is kabaong. Okay, may some of you, no, pwedeng sabihin po natin na nagre-remind po sa inyo ang lahat po ng mga yumao po natin, pero ang kabaong kasi is also a symbol of change, no. Parang mayroon ka talagang gustong baguhin, mayroon kang gustong i-change sa life mo, kasi ang kabaong mag-represent po siya na something na pwede mong ibaon. Ito yung nasa isip mo sa ngayon, no. And pangalawa po is like meron pong ito na po yung conscious mo, yung subconscious mo hindi mo alam, no. Ito yung challenge mo talaga na gusto mong putulin. Ang site is somehow pwedeng sabihin po natin na depende siya kung saan po siya nakalagay. Pwedeng anuhan po natin kung
kung ang subconscious mo is like, pwedeng sabihin po natin na, kasi kung ididirekta po natin itong card na to, mayroon kang gustong putulin na relasyon, pwede pong sabihin po natin na itong lalaking ito is hindi sa iyo nakakapagbigay po ng okay, pwedeng sabihin ko sa inyo na ang site na gusto mong putulin, gusto mong baguhin, involved po sa isang lalaki. Etong lalaki na to is tumira po ito sa inyo, like pumunta siya sa inyo, nakikipag kaibigan, nakikipag kaso nang po parang hindi maganda po yung nagiging influensya niya sa inyo. So ito po talaga, you decided or pinutol talaga ito ng subconscious mo kahit hindi mo alam. Kasi consciously, meron kang gustong baguhin. And involved po ang isang tao to. Pwede itong kaibigan mo, pwede itong naging mo, kasi in the past, no, meron siyang kasama po ba, bukod po dito sa itong babae na sinasabi ko sa iyo na parang nagbibigay sa iyo ng problema. Itong lalaki na to na parang nagbibigay sa iyo ng problema ba? No, kasi ang nakasunod po dito is hindi maganda, yung sabihin po natin na side. So ikaw ito, you decided to put, kahit sabihin po natin hindi mo alam, pero pinutol mo itong ugnayan dito. Itong lalaki na to, meron pa siyang babae in the past. So kung lover mo siya, kung mo siya, meron siyang babae in the past and gusto mo siyang baguhin o gusto mo siyang alisin sa buhay mo, kaya putulin mo siya, putulin mo yung kung anong relasyon meron po kayo, no. And ito kasing in the past, no, parang nagkaroon na kayo nito ng relasyon, tapos bumalik siya sa'yo. Parang napunta ito guys sa lovers, no. Etong lalaki na to, meron po siyang past relationship na hanggang ngayon po is talaga pong kinakain po yung relasyon ninyo. But it's good kasi po talaga pong you decided, kahit hindi mo alam consciously, na putulin po to, no. And okay naman po siya pagdating dito is like pagdating dito sa anim, no, we jump, kasi ito po yung nangyari sa ngayon. Pwede pong sabihin po natin, no, na sa sentro ng card mo, itong parating sa iyo, no, parang medyo magkakaroon ka ng problema po. Meron ka magkakaroon ka ng problema po sa iyong sa iyong mattress, pero hindi po siya talaga totally, kasi kailangan magiging okay naman siya, no. Parang may napansin lang ako na minsan po parang nilalagnat ka. I'm so sorry guys, talaga pong mapupunta yung reading ko sa nararamdaman ninyo sa katawan, no. I'm trying po talaga na magre-read lang po sa inyo na normal, lalo na po sa mga Gemini. It's your birthday, Gemini, no. So sa akin, kung ifo-focus natin ito at saka yan, pwedeng sabihin po natin na meron kang aayusin na bahay, or gusto mong ipaayos yung bahay na pag-usapan na po ninyo ng pamilya ninyo para po magiging settle kayo. Pwede pong lilipat, o meron po kayong usapan po na lilipat po ng bahay or bibili po ng bagong bahay, para po ang iniisip mo, kasi main thing mo iniisip mo is yung mga bata and kapakanan po ng mga bata, and for stability in the future po talaga. Yung parang pinagpaplanuhan mo ngayon kung ano po ang dapat mong gawin para sa kinabukasan or para po sa parating na yung future ba, no, futuro, ano, yung baga sa ngayon po nagpaplano po kayo na gawa, nag-uusap kayo kasi meron siyang meron siyang ibon, meron siyang tree, meron siyang the anchor, no. So sabihin po natin na ito pong to is like, ito yung parang plano mo, gusto mo mangyari. And project, mga new project na i-build mo, although sabihin po natin na dito, may kasama ka guys, sa lahat po ng mga Gemini dyan. Marami ka pong kasama po na hindi nakikita. Somebody is like a king. Meron po ako nakikita dito na kasama mo lagi, at yun po ang nagbibigay sa iyo ng gabay. May nakita din po ako dito na heart. Sabihin ko, itong lalaki na to, kung sakali mang asawa mo siya or somehow, meron pang iba pang tao na tumutulong sa iyo. Somehow hindi mo siya nakikita. Maybe this person is in the past, pwedeng kaluluwa, pwedeng ancestor mo, pwedeng sabihin po natin na gabay mo noong maliit ka pa po. Hanggang ngayon po talaga pong in love siya sa'yo, and hindi in love in a way po na, no, pero lagi ka po niyang ginagabayan. Although sabihin po natin talaga sa totoo lang, and meron pa ako nakita dito na may tao na talaga pong grabe ang hindi siya galit, kundi talaga pong masama ang iniisip niya sa'yo, no. Parang nag-aano po siya, naboboil po siya ng lason against po sa kung gusto mong mangyari.
And although sabihin po natin na ang binibuild mo kasi na bahay na ano man, gusto niya itong sirain. But malaki po ang pag-asa mo na makasurvive ka kasi nga po is like itong lalaking ito na hindi nakikita is malakas po siya. Meron po siyang gabay, meron po siyang kuruna, meron po siya ano, and he knows, alam niya kung paano katutulungan. Ito na bang sinabi ko sa iyo na lalaki, ang lalaking na to, although sabihin po natin na move on na, pinutol mo na, etong lalaking ito is like masama talaga ang iniisip niya. Ikaw po ang sinisisi niya sa lahat na nangyari po sa kanya. Although ito ay may kasalanan, sabihin na natin na siya ang may galaw sa lahat, parang it's a toxic person, sabihin na po natin, no? Hindi na po ako magbibanggit pa ng kulang, basta is a very toxic person, which is actually hindi siya makamove sa past niya, and gumagawa po siya ng something sa isip niya para po ikaw ay ibagsak. Pero hindi ako naniniwala na makakalampas po siya dito dahil po may nakaharang na po sa kanya. And so far po, in fact sa ngayon po is nahihirapan na po siya financially kasi ang lahat po ng gusto niya mangyari sa iyo, bumaliktad po ito lahat sa kanya. Ito yung sinasabi ko na mahirap kalabanin ng isang Gemini, no? Kasi ang Gemini kasi maraming gabay. Marami yan talagang nakagabay sa isang Gemini. Kasi ang Gemini kasi has a purpose on its own. Hindi yung binubula ko lang kayo guys, no? Ang Gemini kasi is actually the true nature of Gemini is galing po kasi Mercury, which is the messenger of God. Pag sinabi ng messenger of God, dapat po magbibigay po kayo ng mensahe, kayo po ang inaasahan po ng ibang tao, no? Kaya po mas nakikita ninyo na ang Gemini po kasi is magaling po silang mag-analisa po ng akala mo lang yung Gemini kaharap mo, pero yung isip niyan kung saan nila pupunta, no? Bago pa may papasok sa bahay, nauna na yun sa loob sa isip lang at tinitingnan na kung saan siya mag-i-exit. Be careful, sa lahat ng Gemini dyan, huwag po kayong mag-alala. Itong lalaki ito is like, hindi siya makakalampas doon sa pamamahay nyo. Meron pong nakabantay po sa kanya. Beware lang po kasi talaga pong meron siyang ahas na nilagay mismo, o sabihin po niya, poisonous mind sa loob mismo ng bahay nyo. And ito yung tinatawag ko sa inyo na traitor, na sobrang pagkaka-traitor po talaga, no? Sobra-sobra po, no? So, guys, ito yung nakikita ko about the health. Ingat po ang Gemini sa heart niyo ngayon kasi minsan po, no, magkakaroon po kayo ng problema sa puso. Medyo masakit po siya, no? Pahinga lang pong konti, no? Huwag po kayong over sa trabaho kasi makita ko dito, no, over kayo sa trabaho, guys, no? Kahit paulit-ulit na yung trabaho ninyo, talaga pong hindi kayo nagsasawa kasi meron po kayong ini-aim, meron po kayong talaga pong gustong marating sa buhay, no? So sa inyo guys, no, sa lahat ng Gemini ngayon, happy birthday po sa inyo. And tingnan natin yung ibang zodiac po sa susunod. But this one is for only special para po sa lahat ng Gemini. Maraming salamat po sa inyo guys. And see you again next week. Maraming salamat po. Happy birthday po sa lahat po ng Gemini po. Happy birthday po.